Mula dito sa may kubo natin sa ibabaw, bababa na naman tayo dun sa baba at magpapakain naman tayo ng mga itik. So tara, samahan niyo ako sa baba. Itong mangga, may inisprehan ako dito. Tingnan niyo po, lumabas na yung bulaklak. Yan po yung bulaklak na mangga. Galing pala natin. Bulaklak po, akala ko dahon na yung lumabas. Palabas ng mga bulaklak na mangga. Tagbulaklak naman ngayon, kaya sabi ko sabayan natin ng spray para, kasi madalas yung ganyan po pag nag-spray ka na wala sa yung spray, kailangan matrabaho din po yan. Kailangan isprayhan mo rin sila ng yung mga gamot. Kailangan sapat din yung gamot. Kung saan yung isprayan ko, dun lang sumibol yung bulaklak, yung iba wala. Yung abot lang na spray ko dyan, isprayhan ko rin yan, dun lang po sumibol. Ito, nilagyan ko hagdan kahapon. Yan po, inayos natin hagdan. Nilinis natin konti yung paligid. Kasi baka delikado rin, baka makaapak na yung ahas. Yan. Yung pababa. So, yan pala yung supply natin ng tubig. Yung hose natin. Packet yung tubig doon. So, ang yan, very simple lang i-set up din natin ng tubig dyan. Para yan sa supply natin sa ibabaw, para sa mga baboy. Oops. Ang setup lang natin, submersible pump lang po nilagay ko dyan. Pakita ko rin sa inyo, i-set up ko dyan. Malinis-linis na. Narinig ko na yung mga itik. So ito, pagbaba dito, ganda dito, fresh na fresh. Napapalibutan po ng bundok yan. So nagdala na ako nitong timba kasi lagyan ko mamaya asola din paakyat. Pero may nakaready na tayo pakain dyan. Ito po yung setup ko. Submersible pump lang po ito, nilubog ko dyan. Pag inangat mo yan, ayan na po siya. Ito lang mismo yung makina. Nilagyan ng tubo. Pwede nga hose na diretso yan. Tapos may ko naman yan, kasama na yung kable, ganyan. Nagpatakbo lang ako dyan ng 220 volts. So pagka inon yan doon sa ibabaw, matik na, akyat yung tubig dito sa hose. So mahal tong hose, at meron ako maraming hose na ganyan, yung puti. So dyan ko, dinugtong ko na lang siya, paakyat na yun doon sa kubo sa ibabaw. So yan yung gamit ko lang, submersible pump. Malakas po yan, 1100 watts po yan. So dito tayo at magpapakain tayo ng mga itik. So ito yung ating lagayan ng itik, bahayan ng itik sa ilalim. Tama lang yung setup namin. Itong ibabaw, dito kami nagpiprepare ng pagkain ng itik. Yan. Tapos sa baba naman, nandito sila. Basta natin kung kompleto. Wala ba nagkasakit? Medyo basa na naman yung kanilang sahig. Kailangan kasi ito, tuyo lagi yung sahig. Ang bilis lumaki. Yan yun. Ang laki na. Ito yung 35 piraso nating itik. Ano pa lang to, mag-isang buwan. May mga pakpak na. Malakas na po nila kumain. Pakainin po natin yan sila. Mag-prepare muna ako ng kanilang tubig tsaka pagkain. Tapos pakita ko sa inyo. Dito ko na sila papakainin. Bumababa na silang pusa. Ay, gutom na nga. Nung una'y takot silang bumaba dyan, buti ngayon po ay sanay na sila. Ayan o. Very good. Pakainin natin, gutom na sila. Ready ko na yung pagkain nila. So, ang pagkain natin sa kanila, ito, azola, may sinap na akong kangkong. Tapos lalagyan ko lang ng isang takal ng feeds. Ito. Feeds ng sisiyo ng manok to. Pwede rin sa sisiyo ng mga itik. Isang takal lang, isang ganyan lang ibibigay ko. Tapos marami ng asola at kangkong. Sinasanay ko sila sa kangkong kasi pag naubos yung asola, may alternative akong ibibigay. Hindi sila mabibigla sa kangkong. Kasi ang kangkong unlimited dito. Napakaraming kangkong dyan. Nakuha tayo dyan ng sobrang daming kangkong. Haluin lang.
Yan. Grabe. Lakas po nilang kumain na. Hindi naman po yan, oh. Sarap na ng kain nila. Lakas na po kumain ng mga itik natin. Tuyo ko yung ibabaw na area nitong asola pad para sana mapaglagyan na natin ng ulit ng asola. Ayan, medyo nabawasan na. So ito, magtatanim tayo ulit ng asola dito. Kaya lang, dun sa kabilang fish pond pala nabawasan. May butas na malaki. So ayun, may mga isda tayong nahuli dun, oh. Tingnan nyo dun. Gumagalaw yung mga isda dun. Tsaka may nakaakyat na yung tilapia dito sa ibabaw. Ayan yung itik natin, oh. Patakutin. Ayan, oh, lakas ng agos dito kagabi. Tapos pagdating ko ngayon, ito na. Oh, may mga isda dyan, malalaki. Yung tubig, naubos. Yung pala, may malaking butas dito. Tinakpan ko na pagdating ko kanina. Yan po, oh, dito. Dito yung malaking butas. Umagos lahat ng tubig dyan. Palabas dun sa baba. Pero dito green na green pa yung asola. Dito yung brown na. Kailangan mabuhay ulit yung asola. Ayan po yung update natin dito sa ating asola pond. Brown na. Kaya tamnan natin ulit ng panibago. Kami sila dun sa ginagawa kong inuman nila. Magaling, very good.